Oo, hinahabol ako ng aso. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 3 aso ang mahabol sa akin. Anong rason? Sige, kwento ko sa inyo. So, bago tayo mag-proceed sa kwento, gusto ko lang i-discuss na majority ng mga nanonood is hindi subscribe. Subscribe na kayo guys if na-enjoy niyo yung mga videos natin. Gusto ko pa rin i-improve yung quality ng animation para mas lalong ma-enjoy niyo yung mga videos natin. So, yun lang. Subscribe na kayo. Peace. Intro na tayo. Noong nasa probinsya pa ako nung bata ako, lagi akong sinasanay ng magulang ko sa mga gawaing bahay. Nak, halika nga, tulungan mo nga si mama dito. Okay ma. Nak, dalhin mo nga to sa kapitbahay. Okay ma. Nak, kunin mo nga yung lalagyan ng adobo. Wow, adobo. Favorite ko yan ma. In short, lagi akong inuutusan. Kapag naman di ako inuutusan, lagi akong tumatakbo sa kapitbahay namin para makipaglaro sa kinakapatid ko at mga pinsan niya. Ninong kasi nung kalaro ko yung daddy ko, so kaya naging kapatid ko siya. Napakasipag ko nun pag nasa bahay ako ng kinakapatid ko. Ewan ko kung bakit pero nung bata ako, may mga gawaing bahay akong ginagawa sa bahay ng kapitbahay namin pero tamad na tamad ako pag kailangan gawin sa bahay namin. Same rin ba sa inyo? Comment nyo sa baba. So, since madalas ako nandun minsan doon na rin ako makakain pag nagustuhan ko yung ulam nila. Kapag nagluto sila ng pritong puso ng saging na parang kalasa ng burger patty nakikikain na ako sa kanila kasi ang sarap ng luto nila, promise. Nakatikim na ba kayo ng pritong puso ng saging? Comment nyo rin sa baba. So, since madalas din sila magluto ng mga gulay na masasarap tulad ng ginataang langka, laing at mga pritong tuyo, sino ba naman hindi mapapastay sa kanila kung ganun lagi ang ulam, di ba? Except na lang kung allergic or di ka kumakain ng mga ganong ulam. So, since lagi akong nasa bahay ng kinakapatid ko, isang araw habang nandun ako, pinauwi ako ng dad ko. Oo nga pala, yung dad ko, meron siyang kakaibang code sa pagpapauwi sa akin. Hindi niya ako tinatawag sa pangalan ko. Hindi rin siya umaalis ng bahay para puntahan ako or sunduin ako. Pag sinundo niya kasi ako, pag naglalaro ako kung nasan man ako nung bata ako sa man lugar, palo na ang kasunod nun. Ang ginagawa kasi ng dad ko sumisipol siya gamit yung 2 daliri niya. Yung hinlalaki, saka isa dun sa 4 na daliri. Ewan ko, basta yun. 3 sipo lang ang maximum na gagawin niya. Pag di ko narinig yung 3 yun, susunduin niya na ako. Alam niyo nakasunod nun, di ba? Palo na. Ang angas nga nun kasi nung tinry ko yun, hangin lang ang lumalabas. Pero yung sa dad ko, pag sumipol siya sobrang lakas. Since probinsya yun, wala masyadong sasakyan at tahimik ang kapaligiran. Kaya pag sumipol ang dad ko, kahit nasa malayo ako rinig na rinig ko. So, since sumipol siya ng 2 beses, dali-dali na akong umuwi sa bahay. Pagdating ko sa bahay, inutusan niya ako bumili sa tindahan. O nga pala, yung tindahan kasi is di naman ganun kalayuan mula sa bahay namin. Pero yung dadaanan mo maraming bahay na may kanya-kanyang aso. Meron dong nag-iisang bahay na 3 or 4 yung aso. Hindi ko na masyado tanda Pero meron pang mga tuta or baby doggy sa likod ng bahay nila. In short, kapag hindi nakatali yung mga aso na yon, habulin nila ako. So sure, iyak ako. At di talaga ako nagkamali yung hula ko na iiyak ako kasi nagkatotoo. Nung papunta pa lang ako sa tindahan, wala akong nakita kahit isang aso. Kaya binilisan ko ang pagbili. At nung pabalik na ako, habang naglalakad, tinignan ko yung bahay, baka may aso. At di ulit ako nagkamali. Balabas na yung mga aso papunta sa akin. Habang tumatakbo sila sa akin, nagsisimula na ako umiyak. Hanggang bewang ko yung height ng mga aso. Tapos 3 pa sila. Imagine kung gaano sila kalaki. Since maliit pa ako nun. Tapos may narinig ako na wag daw akong tatakbo. Tumakbo ako nung una kasi sino ba naman hindi tatakbo, di ba? Ang lalaki ng mga aso. Tapos nung narinig ko na wag daw akong tatakbo, naglakad na lang ako habang umiiyak. Yung mga aso nasa likod ko habang tumatawa at hinihila yung damit ko.
Di naman nila ako nakagat. Naglakad lang ako ng mabilis hanggang sa makalayo ako. Di ko na alam kung paano nawala yung mga aso kasi sobrang takot ko. Namalayan ko na lang na nasa bahay na pala ako. Nung nakita ko ng magulang ko na umiiyak, tinanong nila ako kung bakit ako umiiyak. Tapos kwento ko na sa magulang ko kung anong nangyari. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa utak ko yung pangyayaring yun. Ngayon, tinatawanan ko na lang yung experience na yun kasi di pa ulit ako hinahabol ng aso. So, anong lesson dito sa pangyayaring to? Pag may aso kang dadaanan na mas malaki pa sa'yo, hanap ka na lang na ibang tindahan. So, yun lang sa kwento na to. Sana nag-enjoy kayo. Comment kayo ng same Kuya Ken kung hinahabol din kayo ng aso or pwede nyo rin i-share kung ilang aso umahabol sa inyo. Thank you sa panonood at huwag kakalimutan, mag-iingat ka palagi. Peace. So, sorry nga pala dahil sa medyo late na upload kasi dami kasi akong ginawa daming mga sa buhay, mga gawain sa school pa, exam, ganyan. So pagpasensya na nila guys kung ngayon lang ako nakapag-upload. Alam ko hinihintay niyo yung mga next upload natin, kaya pasensya guys. So ngayon tuloy-tuloy naman ulit tayo since wala na masyadong gawain. Tuloy-tuloy na ulit tayo mag-upload. Siguro twice a month or thrice a month, ganun. So, depende sa content natin kasi tinatry kong paggandahin yung animation as hanggat kaya ko, ganun. So, pinapaganda ko yung animation para sa inyo guys para alam niyo na, ma-enjoy niyo yung mga videos natin. So, I hope ma-enjoy yung mga videos natin. Huwag kayong magsawa, continue support. Yan lang. Para sipagin ako sa paggawa ng videos. Yun lang. Wala namang ganap sa buhay. Yan lang. So, wala na. Yun lang siguro. Okay. Ay, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para comment na rin kayo sa baba. Kahit kung ano mang gustuhan nyo. So, peace. Yun lang. Bye-bye. Yun na. Tapos na. Ha ha ha.